Magandang araw at gabi sa lahat. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Lawrence. Narito ako upang ibahagi sa inyo ang aking karanasan na naganap sa Iloilo noong 1964. Nasa 22 taong gulang ako na mangyari ito at nag-aaral ng engineering sa isang pribadong paaralan dito sa Iloilo. May dalawa akong malapit na kaibigan, nakaklase ko rin, at lagi kami magkasama sa tanghalian at pag-uwi. Isang tanghali, araw ng Biyernes, nagpunta kami sa isang karinderya para mananghalian. Habang nakaupo kami sa upuan, may isang lalaking lumapit sa amin, nakapwa rin naming kaklase. Tinanong niya kami kung wala ba kaming mga lakad bukas dahil gusto niya kaming yayain pumunta sa bahay nila dahil fiesta raw sa kanilang barangay at marami silang handa. Kaya tinanggap namin ang kanyang imbitasyon dahil gusto rin namin makapunta sa lugar na yun. Mahilig kasi kaming mamasyal sa iba't ibang barangay. Yan kasi ang aming gawain kapag wala kaming pasok. Bukod pa doon, alam din namin kung saan ang daan papunta sa kanilang barangay. Kaya kinabukasan, nagpaalam ako sa nanay ko na may dadaluhan akong okasyon. Saka ako naglakad papunta sa paaralan, kung saan ko sasalubungin ang mga kaklase ko. Nung malapit na ako, nakita ko silang naghihintay sa labas. Kaya pagdating ko, naglakad kami agad. At hindi na kami sumakay ng anumang transportasyon dahil hindi makakyat ang mga sasakyan sa aming pupuntahan. Dahil ang bahay ng aming kaklase ay nasa bundok. Noong paakyat kami, may nakita kaming isang binata sa unahan na naglalakad pababa ng bundok. Nang makasalubong na niya kami, agad kaming nagtanong kung may fiesta ba dyan sa tuktok. Sumagot siya na may pagsang-ayon na nagpapaiwatig na mayroon nga. Kaya binilisan namin ang aming paglakad hanggang makarating kami sa kalagitnaan ng bundok. Dito ay napagdesisyonan namin na magpahinga muna dahil nakaramdam kami ng pagod. Pagkalipas ng ilang saglit, nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa malapit na kami sa tuktok ng bundok. Dito ay may nakasalubong na naman kaming dalawang lalaki na may dalang itak. Hinarangan nila ang aming dinadaanan at nagsalita ang isa. Magandang umaga pala. Saan ba ang punta nyo? Pupunta kami sa tuktok ng bundok dahil inanyayaan kami ng aming kaklase na dumalo sa fiesta sa kanilang barangay. Tugon ko. Ganun ba? Paalala ko lang sa inyo, mag-ingat kayo sa lugar na ito. Huwag kayong magpagabi dito dahil delikado. May iba kasing naninirahan dito na hindi mga tao. Sige, maiwan na namin kayo, sabi ng lalaki. Pagdating namin, kumain na kami agad dahil tanghali na. At napansin namin na halos kamag-anak lang ang mga bisita niya. Nang matikman namin ang kanilang mga ulam, ang lasa nito ay hindi ka panipaniwala. O nang beses pa namin nakatikim ng ganitong klaseng luto. Pagkatapos namin kumain, nagtungo ang kaklase namin sa tindahan dahil bibili siya ng alak. Tapos umupo kami saglit sa labas. Habang naghihintay kami sa aming kaklase, may napansin kaming kakaibang amoy na parang bangkay ng tao na nag-udyok sa amin na tumingin sa paligid, bagamat wala kaming nakita. Pagbalik ng kaklase namin, imbis na magtanong, ay napagdesisyonan naming huwag na dahil baka magalit ito at paalisin pa kami.
Noong nagiinuman kami sa labas, may nakita kaming dalawang babae na nakatayo sa unahan. Napansin namin na nakatingin sila sa amin na parang may gusto silang ipahiwatig. Tinanong namin yung kaklase namin kung kilala ba niya yung dalawang babae. Ang sagot niya, hindi niya kilala at ngayon lang niya nakita ang mga ito. Maya-maya lang ay tumalikod na sila at umalis. Pagkalipas ng 2 oras, nagpasya kaming tumayo dahil naubusan kami ng alak. Dahil dito, sabay kaming pumunta sa tindahan para bumili. Sa aming pagbabalik, nakasalubong namin yung 2 babae at sa pagkakataong ito ay nakita namin ng malinaw ang kanilang mga muka at napagtanto na sila ay talagang maganda. Nagtanong ang mga ito kung pwede ba silang bumisita sa aming pinagpipistahan na bahay. Kaya isinama namin sila dahil pumayag naman ang kaklase namin. Pagdating namin, nagpatuloy kami sa pag-inom. Tapos pumasok ang 2 babae sa bahay para kumain. Pagkalipas ng ilang minuto ay lumabas na sila. Akala talaga namin na aalis ng mga ito. Pero laking gulat namin nung lumapit sila at nagtanong kung pwede ba silang sumali sa inuman namin. Kaya pinaupo namin sila at dito namin napag-alaman na magkapatid pala ang mga ito at sa karatignayon sila nakatira. Nabanggit nila na pumunta lang sila sa lugar na ito para makisali sa lokal na pagdiriwang. Pagkalipas ng ilang oras, napagmasdan namin na ang 2 babaeng ito ay hindi nalasing, na para bang sanay na silang uminom ng alak. Ang nakakapagtaka lang ay kung bakit kami komportable kasama sila, na para bang matagal na kaming magkakilala. Higit pa rito ay masaya kaming kausap sila dahil sanay silang makisali sa mga pag-uusap tungkol sa mga paksa ng lalaki. Habang nagkukwentuhan kami, may dumaan na 2 lalaki sa harapan namin. Naalala namin na sila yung nakasalubong namin kanina habang paakyat kami ng bundok. Pero sa pagkakataong ito, tila iba na ang pananaw nila sa amin. Parang ayaw nila na nandito kami. Nung malapit na magdilim, tumayo ang 2 babae at nagtanong kung pwede ba namin silang samahan patungo sa kanto dahil uuwi na sila. Pero napansin namin na ang aming kaklase ay tila nag-aalangan at hindi sigurado. Kaya pinilit namin siya na humantong sa kanyang pagsang-ayon. Sa aming paglalakad, nagtanong ang kaklase namin kung dito ba kami magpalipas ng gabi, na sinagot namin na uuwi na rin kami pagkatapos natin silang ihatid dahil hindi kami sanay matulog sa bahay ng iba. Nang kami ay malapit na sa kanto, may 2 aso ang umarang sa aming dinadaanan, parehong malaki na may kapansin-pansing dilaw na mga mata. Kaya bigla kaming napatigil sa aming mga hakbang. Kasunod nito ay biglang napasigaw sa sakit ang isa kong kasamahan dahil may kumalmot sa kanyang likod. Napagmasdan namin na yung kaklase namin ang may kagagawan dahil ang kanyang mga kamay ay naging mabalahibo na may matutulis na mga kuko. Unti-unti ring nagbago ang kanyang muka. Ang kanyang buhok ay nalalagas na. Humahaba rin ang kanyang tenga at mga ngipin. Akmang susugurin na sana nila kami nang biglang may lumitaw na 4 na lalaki na may dalang matatalim na itak. At walang awa silang pinagtataga hanggang sa sila ay binawian ng buhay. Kasunod nito ay nagsalita ang isang lalaki at sinabing, "Magandang gabi sa inyo. Alam po namin na kumain kayo sa bahay ng aswang.
dahil kanina pa namin kayo sinusubaybayan. Kaya't sumama muna kayo sa amin para sa inyong kaligtasan. Huwag po kayong matakot dahil hindi po kami masama. At yang dalawang babaeng kasama nyo ay aming mga pinsan. Agad naming namukaan ang dalawa sa kanila. Sila yung dumaan sa harapan namin kanina nung nag-iinuman kami. Sa aming paglalakad, biglang nagsalita ang isang babae. Ayon sa kanya, pagpasok nila sa bahay kanina, talagang hindi nila kinakain ang pagkain sa kanilang mga plato. Itinapon nila ito sa likod bahay dahil lahat ng nasa loob ng bahay ay mga aswang, kasama na ang kaklase namin. Sinadya pala nilang sumama sa amin bilang bahagi ng plano nila para iligtas kami. At sinadya din nilang humiling na hihatid sila sa kanto para makaalis na kami sa lugar na yon. Marami na raw nabiktima ang aming kaklase. Maraming kaibigan na ang dinala niya sa kanilang lugar. Ngunit walang ni isa sa kanila ang nakauwi. Pagdating namin sa bahay nila, doon lang namin napagtanto na may lahi pala silang manggagamot. Maya-maya lang, pinainom nila kami ng pinakuluang dahon. Pagkaraan ng ilang minuto, bigla kaming sumuka na napakaitim, makapal na parang putik. Kasunod nito, nagsalita ang isang lalaki at sinabing, "Alam nyo, nakakain kayo ng laman ng tao. Buti na lang naisuka nyo ito dahil kung hindi, may posibilidad na mahawaan kayo ng pagkaaswang." Pagdating ko sa bahay, agad akong pinagalitan ng nanay ko dahil sa hindi pag-uwi kagabi. Kaya naman, nagdahilan na lang ako, nalasing ako at nakatulog sa bahay ng kaklase ko. Lumipas ang 3 araw, habang kami ay nasa paaralan, nagsisimula na magtaka ang aming guro kung bakit hindi na sumipot ang isa naming kaklase. Kahit batid naming pumanaw na ang aming kaklase, pinili pa rin naming itago ang impormasyong ito sa aming guro. At dito nagtatapos ang aking pinto. Maraming salamat sa pakikinig. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, maaari kayong mag-comment sa ibaba at mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat.